Wait. Kung meron ka lang 5 days to spend sa Bali, paano mo ba masusulit yan? And magkano ba ang budget na dapat mong i-prepare? Kung naghahanap ka ng detalyadong sample itinerary, tamang-tama because in this video, papakita namin sa iyo yan and more. Hey there, poor traveler, we are Vince and Josh. Ang Bali, isa yan sa mga destinations na napakaraming attractions na ino-offer. Yung challenge actually is organizing them into one solid itinerary. And hopefully, yung video na to ay makakatulong sa'yo para makagawa ka ng sarili mo or pwede mo rin tong gamitin, i-tweak mo lang. Note, however, na hindi ito yung actual itinerary namin nung nagpunta kami sa Bali. Kasi nung nandun kami, we actually stayed much longer. Pero base sa everything na na-experience namin, ginawa namin tong shorter na 5-day version na to and inalis na namin yung mga hindi masyado naming nagustuhan. Yung teammates namin na si Asta at saka si Maraya, kakabalik lang nila sa Bali recently and in-update din nila yung ibang mga information na meron tayo dito. Pero bago tayo magsimula, it's best na ma-explain ko muna kung paano ba mag-ikot dito sa Bali. While public transportation is available naman, hindi ito ganun ka-recommended sa mga turista na gustong maka-visit ng multiple attractions sa isang araw. The most convenient way pa rin talaga is joining a pre-arranged tour. Marami namang options sa Klook. Kung mag-isa ka, pwede kang sumali sa mga join-in tour. Ito yung makakasama mo yung ibang mga travelers din. Meron kayong group tapos share kayo sa van. Kaya lang napansin ko na hindi kasing dami yung mga join-in tours ng mga private tours. Actually, nahirapan kaming maghanap ng mga join-in tours kasi puro private tours talaga yung nakikita namin. Pero in this video, magpapakita kami sa inyo ng both join-in and private tour options. Pero note na minsan nga, yung join-in options, hindi siya available. Kahit na merong ganong option minsan sa Klook, minsan hindi siya nakiklik o kaya grayed out siya. Pero yung good news, yung private tours naman sa Bali ay hindi naman siya ganun kamahal, di tulad sa ibang mga destinations sa ibang bansa. Lalo na kapag group naman kayo. Kahit na mukha siyang mahal sa unang tingin, remember na yung mga rates na nakikita nyo, kasama na dyan lahat ng mga entrance fees and parking fees. And yung driver nyo rin, madalas nagdo-double sila as tour guide. And minsan nga, sa case ng mga Instagram tours, sila na rin yung photographer mo or videographer. Yung mga tours na to, may sinusundan na pre-arranged itinerary. Pero dahil nga private naman, pwede nyo namang baguhin. Meron kayong wiggle room. Kunyari, gusto nyo skip yung isang site or mas gusto nyo magtagal sa isang site, alam mo yan, pwede nyo kausapin yung driver and baguhin. Pero, kung group of 3 kayo or mas marami pa sa 3, for us, yung most affordable way is mag-charter na lang kayo ng kotse. Don't worry if hindi kayo nagda-drive, hindi kayo marunong or ayaw nyo lang talaga, meron namang mga car rentals na may kasamang driver. Kapag ganito, meron kayong full flexibility kasi kayo magdidikta kung saan kayo pupunta, di ba? And kaya nyong mag-build ng itinerary from scratch talaga. Ito yung rates ng mga private car charter with driver. Meron kayong options na 6 hours, 10 hours, 12 hours. Merong kotse na pang up to 3 passengers lang, meron ding up to 5. So, ito yung presyo niya. Meron nga lang mga surcharge sa mga mas malayong mga areas ng Bali, like yung East Bali, North Bali, and may surcharge din kapag night service. Meron ding options for groups of 6, 10, 14, 24, 32. Pero kayo na yung mag-check ng mga rates. Lagay na lang namin yung link sa description. Di na kasya sa screen. Alam nyo na yan, kaya nyo na yan. Basta click nyo na lang yung link. Again, you can book this on Klook, and for Klook discounts, just visit thepoortraveler.net/Klook or gamitin niyo yung promo code natin na thepoortravelerklook. Pero important, yung mga rates na pinakita ko kanina, hindi pa kasama dyan yung entrance fees, parking fees, and toll fees. And yung driver nyo, magdadrive lang talaga siya. Don't expect them na sasamahan kayo, papasok dun sa site, kunyari temple, nasasamahan kayo sa temple, or makakapag-explain sila ng maayos or kaya kayong picturean. Madalas, driver lang talaga. Ibababa lang nila kayo sa entrance gate or sa parking lot. Tapos, bahala na kayo sa buhay nyo after that. Mag-agree na lang kayo kung saan nyo sila hahanapin pagkatapos.
Pero sobrang cost-efficient na option talaga nito, lalo na nga pag group. And kitang-kita namin ito nung first day namin. Okay, so on that note, pag-usapan natin ang day 1, yung arrival and Central Valley tour. Dumating kami sa Bali ng umaga. Ibig sabihin, meron pa kaming entire day na mag-ikot-ikot. To make the most out of our trip, sa itinerary na to, 2 hotels yung ibubuk natin sa magkaibang parte ng island. So yung una is sa Ubud, which is 2 hours away from the airport. Kapag i-grab nyo from airport to Ubud, mahal siya. Nasa 400,000 rupiah siya or 1,400 pesos. So mahal nga, di ba? So, ang ginawa na lang namin para makatipid and mas masulit namin is nag-charter kami ng kotse, tapos nag-tour na kami agad. Total, hindi pa naman pwede mag-check-in ng umaga, di ba? So, instead na dumiretso kami dun sa hotel namin sa Ubud, may mga stops kami na dinaanan. Yung driver namin noon ay si Ketut and pinick up niya kami sa airport. Lagay namin yung luggage sa trunk, cash siya naman. And nung palabas kami, nagbayad kami ng 10,000 rupiah na airport fee na sabi ng teammates namin 12,000 na daw ngayon. Tapos, punta na kami sa first stop namin. And yan ay itong Warung Makbeng. Yes, ang first thing na ginawa natin sa Bali ay kumain. Itong Warung Makbeng, located ito sa Sanur na medyo malayo from the usual attractions. Kaya rin namin to sinadya na habang meron kaming chartered na sasakyan. Also because sa ruta namin sa araw na to, along the way naman siya. While parking, tinanong namin si Ketut kung na-try na niya to before and sabi niya hindi pa. So, in-invite namin siya na samahan kami sa breakfast. Medyo nahiya pa siya sa umpisa pero sumama na rin siya eventually. We first learned about this kay Migrationology kasi na-feature niya to sa Bali food vlog niya. Pero yung mga locals, matagal na silang kumakain dito. Kasi 1941 pa na-establish itong warung na to. Meron lang one set meal na available sa menu nila. So, lahat nung kumakain dito, pare-pareho lang yung mga dishes. So, mabilis lang and very efficient yung pag-serve and communal yung mga table. So, kasama mo sa table na kumakain yung mga locals and yung ibang mga turista. Yung fried fish nila ay perfectly crispy on the outside and malambot yung loob. Tapos may kasamang sobrang flavorful and medyo maanghang na fish head soup. Tapos, may sambal din na masarap pero maanghang din nga talaga. Don't expect something to blow your mind or anything. Wala namang anything fancy about sa lugar and sa meal mismo. Pero kung mahilig ka sa isda, you'll probably appreciate it. It felt like you're enjoying a home-cooked meal or lutong bahay sa kaibigan mo. Alam mo yan, parang ganon. No frills lang, just clean, soulful food. Warung Makbeng is just a short walk away from Sanur Beach. And tahimik lang dito sa area. Actually, wala naman kaming balak mag-swim or mag-beach talaga. Pero dahil nga ang lapit lang, nilakad na lang din namin. Chinek out namin yung beach. Tapos after nun, nag-move on na kami to our next stop. Ito naman ang Blangsinga Glass Bridge. It's a compact but thrilling, transparent walkway above Blangsinga River. Medyo nakakatakot sa umpisa kasi syempre glass yung floor. So, kitang-kita mo yung river sa baba and kitang-kita mo na sobrang taas niya. Pero masaya naman. Lalo na kapag ka medyo nagsisway yung bridge kapag ka merong ibang nagko-cross. Tapos meron kasing mga panels na kapag tinapakan mo, merong sound effect na parang may nababasag na salamin. So, nakakadagdag din siya sa thrill or sa kaba. Nakakatakot sa una, pero masasanay ka din. Nakakaba lang kasi medyo malakas yung hangin, kaya gumagalaw yung bridge. Yun lang naman yung makikita dito, yung bridge lang. And actually, medyo mahal yung entrance fee. Pero okay na rin, magandang start ng Bali adventure natin. Kasi sa mga susunod na araw, puro mga traditional na mga temples na yung mga mapupuntahan natin. And yung bridge na to, malapit lang to sa isang waterfall na medyo sikat din. Ito yung Tegenungan Waterfall, isa sa mga pinaka-accessible na talon dito sa Bali. And it's been attracting visitors for decades. To be honest, ito siguro yung pinaka-crowded and pinaka-commercialized sa mga waterfalls na na-visit namin sa island. Mamaya, may mapapakita pa kami sa inyo na mga waterfalls na mas maganda and mas tahimik. Pero dahil nga malapit lang naman ito sa Glass Bridge and
ang mura lang din ng entrance fee, pinuntahan na lang din namin. Kung gusto mong makalapit dun sa Cascade, you'll still need to trek down the steps. So, ibig sabihin nun, pagpabalik na, nakakahingal kasi paakyat. May large pool din naman sa baba, pwede rin kayo mag-swim. Marami actually nagsiswim when we visited, pero hindi na kami nakisali. Pinuntahan lang talaga namin, nag-picture-picture. Ito namang Sacred Monkey Forest, malapit na talaga to sa city center ng Ubud. Meron ditong 600 na long-tailed macaque and meron ding 3 main temples that date back hundreds of years. Kapag naglalakad-lakad ka dito, actually medyo maaliwalas kasi mapuno so malilim, presko yung atmosphere dito. Tapos merong mga ancient statues, may mga carvings. Ito yung mafe-feel mo na parang, nasa Bali na talaga ako. Kaya lang yung mga monkeys, they roam freely and minsan nangaagaw sila ng gamit, lalo na kapag feeling nila may snack or may pagkain kang dala. So, hawakan mo and isecure mo ng maayos yung mga dala mong gamit. So madaming monkeys na nakapaligid and may mga guidelines dito kung paano maiwasan yung panghahablot ng mga monkeys. So, isa yan is huwag makipag eye to eye contact. Huwag magdala ng mga plastic bags kasi nangahablot sila, aawayin ka talaga nila. Mga ibang activities dito is yun, may mga nagpapapicture sa monkey, yung monkey selfie. May mga tagabantay naman dito na pwedeng kumuha for you. After bonding with the sacred monkeys, oras na para mag-check-in tayo sa hotel natin. And at this point, yung 6 hours na binook natin with Ketut, matatapos na yon. So, nagpaalam na kami sa kanya. This is Ari Cottages sa Ubud. And ito yung magiging home natin for the next 3 nights. This charming 3-star boutique property ay located just outside the town center. So, medyo tahimik siya kumpara sa ibang mga accommodations na nasa center talaga. Pero, maraming mga attractions naman, tsaka mga restaurants, cafes na within walking distance lang. And ang pinaka nagustuhan namin dito, katapat na katapat lang niya, merong magandang supermarket. So, kung ayaw namin kumain sa restaurants, gusto namin magtipid, kaya naming bumili na lang sa katapat. Yung rooms dito feature private terraces overlooking swimming pools and yung nabook namin na room, meron siyang kasamang complimentary daily afternoon tea, pero sa totoo lang, hindi namin ito natikman at all sa buong stay namin kasi lagi kaming nasa labas. Sa room din, meron ding pinrovide na insect repellent and travel adapter. So, nakakatuwa kasi very thoughtful. Ang babait din ng staff, very welcoming and helpful. So, if you're looking for a stylish na mid-range na matitirhan dito sa Ubud, I think it's a good choice. We paid 1.3 million rupiah or around 4,600 pesos per night. Pero peak season yon kaya siya mahal. Pero kung off-peak kayo, kayang bumaba nito to 2,400 pesos lang per night. Gumagana yung Agoda code natin dito. So, alam nyo na, Agoda TPT. And don't worry, hindi nyo kailangang i-memorize yung mga hotels na babanggitin natin sa video na to. Iko-compile natin yan sa TPT Master List. Just visit theportraveler.net/masterlist. Andyan yung mga suggestions natin sa mga destinations worldwide. Kasama na yung Bali, Osaka, Taiwan, Hong Kong, and even yung mga domestic destinations. So, i-save and i-bookmark nyo na to for quick reference. Kasi kapag kinailangan nyo, at least madali nyo mahahanap. Anyway, back to the video. At this point, sobrang pagod na pagod kami since we were already at the airport sa Manila the night before pa. So talagang in-achieve namin na makatulog kami. And when we woke up, tamang-tama kasi dinner time na. Pero instead of dining at a proper restaurant, nag-shop na lang kami ng mga ngata sa supermarket nga just across the street. Tapos, kinain na lang namin sa room, tapos natulog na kami ulit kasi ang aga ng call time natin tomorrow. Pero before that, if you're enjoying this video so far, please take this time to support us by hitting the subscribe button and the bell icon beside it. Tapos, i-turn on nyo lang yung notifications para hindi mo ma-miss yung mga informative travel videos natin in the future. Pero eto na, Day 2, East Bali.
Yung main attraction dito ay ang Lempuyang Temple, which is one of the most important religious sites sa buong isla. But sumikat talaga to because of the insta-iconic Gate of Heaven. Alam ko for sure, nakita nyo na to or alam nyo to kasi grabe naging viral talaga to. Sobrang sikat nito na yung pagpapapicture dito can take hours. Like no joke, hours. Talaga. Today, to work around it and para ma-dodge yung crowd, kailangan gumising ng maagang maaga talaga. Kung gusto mo lang namang magpa-picture dito sa gate, kung ayaw mo naman, edi okay lang bumisita ka ng regular daytime hours. I-ignore mo na lang yung crowd at saka yung mga megaphone announcement nung nagpipicture. Pero i-assume natin na gusto mo nga magpa-picture dito. And just for the experience, sige, puntahan natin to. So, meron kang dalawang options kasi meron silang sunrise tour and sunset tour. Kami ni Vince, ang ginawa namin, sunset tour. Pero yung teammates namin, sunrise tour yung ginawa nila. And to be honest with you, hindi namin nagustuhan yung sunset tour experience namin. Kasi ang tagal nung hinintay talaga namin, hindi din naman tumapat sa actual sunset. Like wala yung, alam niyo, basta hindi namin nagustuhan. So let's just do the sunrise tour. You can book this sunrise tour on Klook. Just check out the link in the description or sa pinned comment. And again, don't forget to use our promo code, the Poor Traveler Klook, para sa 5% off capped at 300 pesos. Pero yes, today, kailangan nating gumising ng 2:30 a.m. kasi pipick upin tayo ng guide natin at 3:30. Darating tayo sa temple ng around 5:30 a.m. Tapos doon tayo bababa sa parking lot. Tapos kailangan nating mag-take ng mandatory shuttle service na 50,000 yung bayad, 50,000 rupiah, and magbabayad tayo ng entrance na 100,000 rupiah. Kung nasa pre-arranged tour ka naman, yung guide mo na yung bahala dito. Wala ka nang kailangan gawin kasi included na to dun sa booking na binayaran mo. Pero if you're chartering a car, you must do it on your own and you also need to pay the parking fee. Either way, kailangan mong makakuha ng ticket and ng queue number. Merong booth na maliit sa may entrance, tapos dito, papagsuotin ka ng sarong, tapos maglalakad kayo, medyo paakyat to, papunta dun sa actual temple. Tapos, wait for your number to be called. Kapag tinawag na yung number mo, kailangan mabilis ka. As in, mabilisan talaga yung photo session dito. So, plan your poses ahead. Tandaan mo rin na kapag tinawag ang number mo, yun na yun. Kapag na-miss mo yun, hindi ka na papayagan nila na balikan. And if hindi ideal yung conditions sa oras na tinawag ka, well, sorry na lang. Hindi ka pwede maghintay para umokay yung weather or mag-clear up yung langit or mag-appear yung Mount Agong sa background. Walang ganong choice. So, yun lang talaga. Mabilis lang siya, like 2 minutes, 3 minutes, tapos na dapat. But there is more to this temple than the gate. So, wag ka na munang umalis hanggat hindi mo na-explore to ng maayos. Actually kami, we wanted to explore it, kaya lang when we visited, yung day na nagpunta kami was the day before Galungan, which is an important local holiday. So much of the temple was off limits in preparation for the festivities. So wala kami masyadong napuntahan sa temple. After Lempuyang Temple, punta na tayo sa next stop, which is Tirtha Ganga. Tinayo naman ito noong 1940s by the last king of Karangasem. Ang ibig sabihin ng Tirtha Ganga ay holy water of the Ganges. And even today, yung mga locals dito treat it as a sacred site. Yung place ay maze of ponds, fountains, and guardian statues. And meron ditong isang pond in particular na paborito ng mga turista kasi very Instagrammable daw. So, ang haba ng pila sa pagpapapicture dito. Hindi naman kami masyadong interested sa photos ng time na yon. So, naglakad-lakad lang kami nung umpisa pero sandali lang kasi sobrang init that time. So, nag-relax na lang kami sa isang pond. Tapos, pinanood na lang namin yung mga isda. Yung tour na nabook namin, usually, may stop talaga siya sa Tukad Chepong na waterfall. Pero for some reason, sarado yung waterfall na to that time. So, yung guide namin, dinala na lang niya kami sa Guaraja waterfall instead. Ito, medyo may trek talaga involved. Medyo nasa looban pa siya ng jungle. Pero hindi naman ganun kahaba yung trail. Hindi rin siya maigsi. Pero may lakad talaga involved. May trek talaga involved. And kapag narinig mo na yung tubig, alam mo na ay malapit ka na. The waterfall bursts out of a cave and yung pinaka nakakatuwa kasi dito is yung sunlight na nagfi-filter through from above. Ang ganda niyang tingnan, ang ganda niyang picturean. Very enchanting nung vibe dito. So,
Ayun, pwede ka magpa-picture, pero expect na mababasa ka talaga, at least yung paa mo or hanggang binte, ganyan. And beware lang kasi minsan may mga linta. Maliliit lang naman, pero meron. Kita namin. Tigilalang rice terraces siguro yung pinakamatao na rice terraces dito sa Bali. And it's a classic example of subak irrigation system. Yung mga terraces rise in neat steps along the hillsides. Tapos meron ding mga walking trails na pwede mong sundan, pwede kang mag-ikot-ikot, pwede kang bumaba dun sa mga paddies. Huwag mo lang tapakan yung tanim, pero dun sa mga pilapil, pwede ka naman maglakad-lakad. Marami sa mga farmers nagtatrabaho pa rin dito and gumagamit ng traditional methods. Malaki tong Tegalalang Rice Terraces na site, pero maraming access points. And usually, yung access point may entrance fee. Tapos, merong mga kasamang yung mga giant swing, mga photo op, ganyan. Kung gusto mong itry yun, syempre kailangan mo magbayad. Pero if hindi mo naman feel yung ganyan, you can skip it naman. Anyway, yung East Valley Tour, usually may stop din yan sa Taman Ujung Water Palace. Pero dahil nga pagod na kami that time, in-skip na lang namin. Pero if napuntahan nyo to, let us know sa comment section kung ano ba, worth it ba siya, maganda ba siya, dapat ba namin tong balikan kapag bumalik kami sa Bali, alam nyo yun, let us know. Anyway, once you're back at the hotel, pahinga ka na muna, tapos freshen up kasi mag-i-eat out tayo tonight. Ang dinner natin ay dito sa Warung Pondok Madu, isang popular and highly rated na eatery sa Ubud, just within walking distance of Ari Cottages, kung saan kami nagsistay. Pinakakilala ito sa barbecue pork ribs na smoked or grilled until super tender and served with a variety of flavorful sauces. And marami sa mga visitors dito ay nagsasabi na isa raw ito sa mga best in Ubud. And one of the reasons kung bakit nag-viral talaga ito sa social media and lagi na-feature sa mga food vlogs. Bukod sa ribs, meron din namang ibang mga Indonesian and Asian dishes. Merong mga mixed rice plates, may vegetarian options, and meron ding mga smoothies. Yung prices nito are higher than our usual meal budget, pero I think worth it naman siya. Very flavorful naman yung mga na-order namin and yung portions ay malalaki. As mentioned in a previous video, itong North Bali ang favorite tour ko. It will take you on a ride across the Balinese countryside na mas laid back and ang diverse ng attractions talaga dito. We went with a pre-arranged Instagram North tour kesa i-DIY namin kasi gusto talaga namin na meron kaming mga maayos na pictures dito. And nung kinumpute kasi namin, hindi naman ganun kalaki yung difference sa total cost nung DIY and ng pre-arranged tour, lalo na kapag sinama mo na yung entrance fees, tapos kung dalawa lang naman kayo. So, ito yung specific tour na binook namin sa Klook. So, if interested kayo, yan na lang din yung i-book nyo. Pero, itong page na to kasi, marami yung options. Merong North, East, Central, ano yun. So, make sure that you choose North Valley. Kanina, di ba, sabi ko, kung group of 2 kayo, hindi ganun kalaki yung difference. Pero if you're a group of 3 or more, mapapansin nyo na talaga, very noticeable na yung price difference. And in that case, it's best to just charter a car. We're indicating the entrance fees and parking fees sa video na to para sa benefit of the DIYers. Pero again, if naka-pre-arranged tour ka, i-ignore mo na lang muna. Ang first stop ay Handara Gate, which stands at the entrance of the Handara Golf and Resort. Pero yung gate kasi na to, naging hotspot to for travelers kasi it offers a less hectic and less crowded alternative to the Gate of Heaven sa Lempuyang Temple. Kasi medyo kamuka, pero wala nga lang yung Mount Agong backdrop. And while the Gate of Heaven can have you waiting for hours, itong Handara Gate naman, in around an hour, makakapagpa-picture ka na. Alam ko medyo mahaba pa rin yun, pero at least hindi siya kasing lala nung sa Gate of Heaven talaga na minsan 3 hours, 4 hours, ganun. Kami, we only waited for 45 minutes for our turn dito sa Handara Gate. Pero yun nga lang, other than magpa-picture, wala ka na namang ibang magagawa dito sa area. Ang next stop ay Ulundanu Temple, which was built in 1633 to honor Dewi Danu, the goddess of water, and nakatayo ito sa shore of Lake Beratan. Ang iconic din dito ay yung multi-tiered Meru Towers na, di ba pag sinabing Bali, laging may ganyan na shape sa mga photos. And visitors can explore the temple grounds, you can watch local ceremonies kung meron, and learn about its cultural significance. After Ulundanu, nag-lunch lang kami ng mabilis and then we proceeded to our next stop.
Itong Banyumala Twin Falls, nasa forest din ito. And from the parking lot, kailangan mong maglakad or magmotor papunta sa start of the trail. Merong mga nag-aabang na mga parang habal-habal sa atin, ganun. Then, from the start of the trail, merong stone steps pababa na medyo steep, pero dadalhin ka niya sa base, tapos nandun, may 2 cascades. Tapos sa baba nitong waterfall na to, merong natural pool and malamig yung tubig. Kino-convince nga kami nung guide namin na mag-swim mag-dip, pero ang lamig and parang hindi namin carry, wala rin kaming dalang pamalit. And ang maganda dito, tahimik dito. It's one of Bali's quieter waterfalls. So kung hindi nyo gusto masyado ng maraming tao, okay dito. Our next stop was Wanagiri Heaven, pero I think na-rename na to to Wanagiri Hidden Hill. And it overlooks Lake Buyan and Lake Tamblingan. Sikat ito for its swings, tsaka yung mga birds' nests, and iba pang mga photo platforms. Alam niyo yon, yung mga madalas na nakikita natin na mga Bali photo chururut, kineso, ganyan sa Instagram. Ganon, yan nandito. Makikita nyo naman sa screen. Sabi nila, usually daw, maraming tao, pero when we visited, wala naman masyado. Actually, parang kami lang that time, so hindi ko alam kung swerte lang kami at magandang timing namin, or ewan, basta. Our last stop is Jatiluwi Rice Terraces, which is a UNESCO World Heritage Site. Ang laki nito, it covers hundreds of hectares with carefully maintained paddies. And katulad ng Tegalalang, it uses traditional subak irrigation system na pinapractice sa Bali for centuries. Pwede kang maglakad-lakad din sa mga pilapil dito. Nung bumisita kami, meron talagang mga nagtatanim pa. Mababait din yung mga tao. Mas maganda pa rin yung rice terraces natin sa Pilipinas, to be honest. Pero, since nandito na rin naman kayo sa Bali, punta na lang din kayo dito. And kasama naman talaga to sa mga stops. Again, itong North Bali, ito yung favorite na tour ko sa Bali kasi gusto ko lahat ng stops and hindi na namin kinailangang bagu-baguhin. Alam niyo yun. By the way, kung solo traveler kayo or nagtitipid lang, meron namang group tour na available, sasama ka with other travelers. Nahanap ko itong particular tour na to sa Klook. So makikita nyo, merong option dyan na join-in tour. Yon. So, hindi namin to na-try yung itong particular tour na to. Nagbibigay lang kami ng other option. Yung na-try namin is yung kanina. Okay, day 4, and today we're moving to another hotel sa beach area para matikman din natin yung busier, more bustling, and more chaotic side ng Bali. So, pack up, check out of your hotel, and i-load na natin yung mga bags sa kotse. And yes, magcha-charter ulit tayo ng private car with driver this time. Pero instead of going straight to our new hotel sa Seminyak, or kung mas gusto mo sa Kuta, edi sa Kuta, ang gagawin natin, magsa-stop tayo sa iba't ibang attractions along the way, starting with Pura Tirtha Empol. Tinayo naman ito noong 926 CE and kilala ito for its holy spring where locals and visitors participate in ritual purification. Pwede kang sumali, magdidip ka dun sa isang pool, tapos babasain mo yung ulo mo, lilipat ka from one fountain to another, hayaan mo na mag-flow yon sa'yo. Or kung ayaw mo namang mabasa, ayaw mo na magpalit, you can just admire from a distance. Pwede ka ring mag-ikot-ikot around the temple complex. Maraming mga pools, may mga fountains, and may mga shrines dedicated to Vishnu. It's a fascinating glimpse into Bali's spiritual traditions. For lunch, let's have some babi guling, which is spit-roasted suckling pig. Basically, parang lechon natin. And dito natin siya titikman sa Babi Guling Bu Desak Pejeng, not for any special reason, pero along the way kasi ito and mura lang dito. Ang standard Babi Guling set dito costs 35,000 rupiah lang. Kasama na dyan ang isang cup of rice, satay, ares or Balinese stew na gawa sa banana tree trunks na may gata and spices, oret or Balinese seasoned meat sausage, and lawar na classic Balinese mix of chopped vegetables, grated coconut, minced meat, and spices. Meron din silang ino-offer na special set, mas mahal ng konti, 55,000 rupiah. Pero to be honest, yung standard set is good enough and malaki enough na yung serving. You can pair it with a drink or champur, which is parang halo-halo natin.
shaved ice, tapos may mixed fruits, jelly, syrup, alam mo yun. Tapos niyan, medyo mahabang drive papunta sa next stop natin, which is Taman Ayun Temple. It's a UNESCO World Heritage Site, pero sa totoo lang, hindi pa namin ito napupuntahan hanggang ngayon. Kinapos kami sa oras that time. Pero kung pupunta kayo ng Bali, don't skip this kasi yun nga, UNESCO World Heritage Site siya. And pwede mo naman itong puntahan along the way to our next stop, which is Tanalot. Itong Tanalot naman is one of Bali's most iconic sea temples. And postcard worthy ito. Ito yung shrine na naka-perch sa rock formation na malapit sa beach. For sure, nakita nyo na to kapag nagsa-search kayo ng mga pictures of Bali. And pinakamaganda daw to at sunset kasi yung golden glow ng araw ay perfect sa silhouette ng temple. Hindi ito open to non-Hindus pero yung surrounding viewpoint areas, pwede ka namang maglakad-lakad doon and mag-picture-picture. It can get crowded kasi maraming turista but try to find a quiet spot and soak in the view and the atmosphere from there. I know you're probably templed out at this point, so let's end the tour for today and mag-check-in na tayo sa hotel natin sa Seminyak. Dito kami nagstay sa Grand Mas Plus Hotel, Seminyak, because at the time of our visit, it was one of the few hotels that we could afford. Kasi nga, gaya ng sabi ko kanina, it was peak season and we were booking last minute. But in the off-peak season, a room here can go as low as 1,347 pesos lang per night. Although kami, 2,400 yung binayaran namin kasi nga peak season. It's at an excellent location. Malalakad mo lang yung beach and maraming mga restaurants and bars around. It's perfect for travelers who want to stay in the heart of Seminyak without paying premium resort prices. Yung rooms dito, compact pero modern naman. Merong mga essentials like air conditioning, free wifi, comfy beds, and sa labas naman, merong maliit na swimming pool, may in-house spa, and meron din silang restaurant, all great for relaxing after a day of exploring. You can take this time to rest, or you can check out the beach, which is just a block away, siguro mga 5-minute walk lang. Then after, grab a quick dinner at a warung nearby, and bili na rin kayo ng big bottle of water sa convenience store. Tapos, pwede na kayo matulog kung gusto nyo. Pero if you still have the energy, why not hit one of the bars or clubs? Marami niyan dito para ma-experience nyo rin yung nightlife dito sa Bali. Nasa Seminyak na rin lang naman kayo, maraming clubs, so, di ba? And siguro after a drink or two or more, no judgment, that's when you could call it a day, di ba? It's our last day in Bali, so try to still make the most of it. Kung ang flight nyo naman ay late night or early morning the next day, great kasi you still have a full day to explore. Pero wag masyadong magpakapagod. So today, hindi tayo magtutour, hindi tayo magte-temple. We're just gonna chill, walk around, maybe shop for souvenirs. And you could sleep in and get up a bit later today kasi yung check-out naman ay around 12 noon pa. So, siguro gising ka ng mga 10:30, pack up, check out, and deposit your luggage at the reception. Tapos, punta ka na sa Kuta. Dahil nga chill mode tayo today, i-grab mo na lang yan. Start your Kuta adventure with lunch. Hanap ka lang ng warung for a cheap meal, pero at this point, after all the local dishes that you've tried, you have earned the right to try fast food if you want. Go for it, no shame, whatever is convenient, bahala ka. But after, head to Beach Walk Shopping Center for maybe coffee or cool break or shopping, ganyan. Tapos, walk down to the Kuta Art Market to hunt for souvenirs and locally made crafts. Then, kapag ka medyo pababa na yung araw, hit Kuta Beach and get a quick dose of Bali's surf culture. Lakad-lakad ka lang along the shore and panoorin mo yung mga nagsasurf. If you still have time, you can still have dinner here in Kuta. Pero siguro kung ako, babalik ako sa Bali, I would probably go to neighboring Ligian to return to Warung Serabi Bandeng 101. Hindi ko alam kung tama yung pagbasa ko, pero yun. We had dessert here last time, dessert lang, and we loved it. So this time, siguro kung babalik kami dito, we'll probably try their nasi goreng or mi goreng. Mura lang din naman siya. And then end the meal with one of their signature serabi. It is a traditional Indonesian pancake made from rice flour and coconut milk, usually cooked over a clay pan over charcoal to create a soft, chewy center, pero slightly crispy yung edges. Pero dito, they take it to the next level by going crazy with the sweet and savory toppings. Tingnan nyo na lang, sobrang nakakatakam, di ba?
Anyway, once you're full and happy, go back to your hotel, pick up your bags, and book a Grab service to the airport. And that's it. That's our 5-day, 4-night Bali itinerary. Pero ang tanong, how much will this itinerary cost you? Here's a summary of our sample 5-night Bali itinerary. Yung cost na indicated dito ay per person, but feel free to add to this budget or tweak the itinerary according to your preferences and schedule. If you're a group of 2, this itinerary assumes na you'll be sharing the expenses equally. And yung numbers dito, yung costs, ay per person. For Central Valley attractions, so sa Ubud yan and Gianyar, you'll be chartering a private car with driver. Tapos for North and East tours, you'll be booking a pre-arranged tour. We ran some computations including the entrance fees and parking fees, and kung group of 2 kayo, hindi naman ganun kalaki yung difference. Pero yung insights from the driver or guide ninyo will be significant in these areas. So for pre-trip expenses natin, yung hotel natin sa Ubud, hotel sa Kuta or Seminyak, tapos Bali Tourist Levy, ang gagastasin natin is 1.3 million mahigit na rupya or 4,800 pesos. Yung day 1 natin, yung arrival, tapos nag-Central Valley Tour tayo agad-agad na private charter. Ang cost niyan ay 777,000 rupya or 2,730 pesos. Day 2, East Bali, pre-arranged tour ito. 1.5 million rupya or 5,355 pesos yung magagastos. Kasama na dyan yung mga lunch, dinner, and iba pang gastos. For Day 3, North Bali, pre-arranged tour to ulit. Ang i-budget nyo is 1.25 million rupya or 4,400 pesos. Day 4, lilipat tayo to Seminyak, pero along the way, dadaan tayo sa ilang mga stops and private car charter ito. 586,000 rupya per person ito or 2,059 pesos. And then Day 5, yung last day natin na mag-chill lang tayo sa Kuta, ang gagastusin lang natin ay 233,000 rupya or 819 pesos. Let's add an additional 150,000 rupya as buffer to make up for possible price adjustments or other expenses na we might have missed. And yung total na budget natin is at least 5.9 million rupya or 20,735. Hindi pa kasama dyan yung airfare ha, tsaka travel tax sa Pilipinas. And kung meron kayong mga isya-shopping, di ba? Iba-iba naman tayo ng bibilhin. So, hindi ko na sinama. Feel free to add na lang kung meron kayong mga gustong bilhin, di ba? Kasi hindi ko rin alam kung magkano yung flight ninyo eh. So, hindi ko na sinama dyan. If you're a group of 4 naman, ditch the individual tours and mag-charter na lang tayo ng car with driver for every tour. Kasi this will significantly reduce the cost. For a group of 4, ito yung babayaran natin sa car charter with driver. Per person ito So, 12 hours, 6 hours. Tapos, di ba may surcharge kapag north and east. And dahil yung east ay madaling araw yung alis, may night surcharge din yan. So, kapag ito yung cost instead na pre-arranged tour, ganito na yung magiging itsura ng mga babayaran natin per day. So, yung pre-trip expenses natin, same pa rin naman, 1.3 million rupya or 4,800 pesos. Yung day 1 natin, mas mura na siya kasi kahit na good for 4 na yung sasakyan, 4 na yung magdi-divide ng cost. So, 651,600 rupya na yan or 2,290 pesos. Yung East Bali, kasama yung surcharges, 819,000 rupya or 2,880 pesos naman. Kasama na dyan yung lunch and dinner ha, sa mga sinasabi ko. Makikita nyo naman sa screen kung ano yung mga included na yung mga sinama ko na dito sa computation. Then for Day 3, North Bali, ang total naman yan is 675,000 rupya or 2,372 pesos. Day 4, magta-transfer tayo to Seminyak with stops along the way, 463,000 rupya or 1,629 pesos. And yung Day 5 natin, yung last day, chill sa Kuta, 170,000 rupya lang yung ating magiging gastos or 597 pesos. Again, mag-add tayo ng 150,000 na allowance per person to cover possible price movements or other expenses na na-miss natin. So, yung budget na kailangan nating i-prepare, minimum ay 4.3 million rupya or 15,121 pesos. Diba? Hindi na masama.
Kung 4 kayo, sulit na sulit talaga, mas kokonti yung gagastusin. Pero hindi pa kasama sa cost na yan yung flights ha, tulad ng sabi ko kanina, pati yung PH travel tax, souvenirs, or kung magna-nightlife kayo, yung orderin yung alak and shopping expenses, hindi pa kasama dyan. So, yan lang yung minimum. Hindi ko pa rin in-apply dito yung 10% off sa Agoda Hotels. Pwede nyong gamitin yan para makamura kayo sa accommodation. So if you haven't booked your hotels or resorts yet, visit www.thepoortraveler.net/agoda to automatically redeem the discount or use our promo code AGODATPT. On the Agoda Apps Coupons tab, enter Agoda TPT, all caps dapat, dun sa tamang field para ma-claim nyo muna or ma-redeem. Then after that, pili lang kayo ng property or hotel or room nyo as usual. Tapos sa checkout page, enter the code na Agoda TPT again sa tamang field para ma-apply nyo yung 10% off capped at 100 USD. Marami pa tayong ibang mga discounts ha na available, hindi lang sa Agoda. Meron sa Klook, meron travel insurance, meron sa internet, eSIM. Punta lang kayo sa thepoortraveler.net/masterlist kung saan natin kinocompile lahat ng promo codes, lahat ng travel requirements, and hotel and tour recommendations natin. If nakatulong sa inyo ang video na to in any way, please subscribe to this channel, like this video, and comment below. And remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it!